Hello po, magandang araw po. Welcome back sa ating munting channel. At ako po ngayon magdidemo po ako ng 4-gang switch at 3-way switch at 6 na bulb. Sana po tapusin nyo ang tutorial na ito para makuha ng kaunting kaalaman kung paano mag-wiring ng 4-gang switch at 2 pieces na 3-way switch at 6 na bulb. Ngayon po, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Sana naman mag-subscribe po kayo at mag-like, mag-comment at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Ngayon po, mag-umpisa na po tayo. Ito po yung ating diagram. Ito po yung ating diagram. 4-gang switch at saka 2 3-way switch at 6 na bulbs. Ito po yung ating line 2. Ang line 2 po ay wala namang tatakbuhan yan kundi papunta sa ating mga bulb. Ito po. Yung bulb natin, 6. Bulb 1, bulb 2, bulb 3, bulb 4, bulb 5, bulb 6. Kaya yung line 2 natin, diretso na po yan sa mga bulb natin. Yung line 1, diretso yan sa ating unang 3-way switch dito sa 0. Kasi ang 3-way switch, may number po siya 0 at saka 1 at 3. Kaya yung line 1, diretso po yan dito sa ating unang 3-way switch sa 0. At yung traveler natin, 2 wire po ito. Ito po, papunta doon sa ating pangalawang 3-way switch. Yung unang wire, nakakonik po siya sa ating number 1. At diretso po yan doon sa ating pangalawang 3-way switch sa number 1 din. Yung number 3, dito sa pangalawang 3-way switch, nakakonik yan dito sa ating unang 3-way switch sa number 3 din. Yan po ang ating traveler. Ngayon po, yung ating mga return, yung bulb 1, at saka bulb 2, bulb 4, bulb 5, control po siya ng ating 4-gang switch. Yung unang bulb, control siya ng unang switch dito sa 4-gang switch. Katulad naman yung bulb 2, control siya ng pangalawang switch. Yung bulb 4, control siya ng ating pangatlong switch. At yung bulb 5, control siya sa pang-apat nating switch dito sa 4-gang switch. At ito naman pong bulb 3 at saka bulb 6, control siya ng ating 2 3-way switch. Yung return niya dito, diretso po yan dito sa ating return ng bulb 6 at pinagsama ko lang po ito at naglagay ako ng isang wire papunta po dito sa ating pangalawang 3-way switch dito sa 0 or common. Kasi sabi ko nga yung 3-way switch may number po siya 0 at saka 1 and 3. Kaya itong bulb 3 at saka bulb 6 control po siya ng ating 2 3-way switch. Pinagsama ko lang po ito, diretso po yung return ng bulb 3, diretso po yan doon sa ating return na bulb 6 at naglagay ako ng isang wire para masuplayan po ng return itong 2 bulb dito sa 0. Yan po ang ating diagram at sana i-screenshot nyo para mapag-aralan nyo lalong-lalo na doon sa mga beginners. Yan po ang ating diagram. Ngayon po, alisin ko muna dito para hindi po makasagabal. Kasi mag-uumpisa na po tayo sa pag-wiring. Ngayon po, ito po yung ating load side. Yung line natin, yung line 1 at saka line 2. Ito po, galing dito, papunta po dito. Ito na po yung ating line 1 at saka line 2. Ngayon, ang pag-wiring, dapat unahin muna yung mga line 2 para
nakasigurado na tayo na hindi na tayo magkakaroon ng shortage o di ka short. Kaya mas mainam na unahin yung line 2. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire para masuplayan yung pangalawa natin at saka hanggang doon sa pang-anim. Lalagyan ko na po ng mga wire para sa ating line 2. Yan. Lalagay ko na po yung ating mga line 2. Ito po. Ito na po yung ating mga line 2. Ngayon, dito tayo mag-uumpisa. Ito po yung line 2. At ito naman po yung line 2 galing sa receptacle. Yung tulad ng sinabi ko dito, yung line 2, diretso po yan sa ating mga valve. Nilagay ko na po yung mga bukilya para mapadali lang tayo. Ito yung return, ito naman yung line 2. Parehas naman doon sa mga 5 pang valve natin, yung mga return niya. Ito na po yung return at saka yung line 2. Nilagay ko na po para mapadali lang tayo. Yan. Ngayon, dito tayo mag-uumpisa. Ito po yung line 2 at yung galing sa bukilya at yung home run natin. Itong tatlong ito, pag sama-samahin lang natin para magkaroon na po siya ng supply. Ako po'y binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape. Paglagay ng electrical tape, kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganun din ang kakapal ang ilalagay nyo na electrical tape pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung ating ilalagay. Yan. Tapos na tayo sa ating unang sipakol. Dito naman tayo sa pangalawang sipakol. Ito yung home run, ito yung supply natin, at ito yung galing dito sa bukilya. Itong tatlong ito, pag sama-samahin din natin para magkaroon na po siya ng supply. Yan. Tapos na tayo sa ating pangalawa. Dito naman tayo sa pangatlo. Wala lang dati, itong tatlong ito, pag sama-samahin din natin, yung line ko muna ang ating inuuna para step by step sundan nyo kung paano mag-wiring ng organ switch at dalawang three-way switch at anim na band. Yan. Dito naman tayo sa ating pang-apat. Itong tatlong ito, pag sama-samahin din natin para magkaroon na po siya ng supply. Ganyan lang ang pag-wiring connection. Dapat unahin muna yung line 2. Yan. Tapos na tayo sa ating pang-apat. At ito naman na dalawang line 2. Galing dito, at saka galing dito, at saka yung supply natin. Itong tatlong ito, pagsamahin din natin.
para magkaroon na po siya ng supply. Yan. Basta po tayo sa ating ipitan lang natin ito. Yan. Ngayon, dito naman tayo sa return. Yung dalawang 3-way switch, dito natin ilalagay. Yung purgang switch dito po sa gitna. Kaya yung return na galing sa valve 1, ididiretso na po natin dito sa ating purgang switch. Ito po. Diretso na po yan. Kasi ang return, wala namang ibang tatakbuhan yan, kundi papunta sa ating mga switch. Yan. Ito na po. At itong valve 2, ididiretso din natin sa ating purgang switch. Ito po. Ito na po yung return na galing dito. At yung valve 4, diretso din ito sa ating purgang switch. Yan. Ito na po yung ating valve 4. Ito na po yung return niya. Ngayon, yung return naman na sa valve 5, ididiretso din natin dito sa ating purgang switch. Yan. Ito na po yung ating mga return dito sa purgang switch. Yung return naman ng valve 3 at saka valve 6, ito po, pagsasamahin po natin dito. Yan. At maglalagay ako ng isang wire papunta dito sa pangalawa nating 3-way switch para masuplayan na po siya ng return. Yan. Itong valve 3 at saka valve 6 na return at papunta doon sa ating pangalawang 3-way switch. Itong tatlong ito, pagsama-samahin lang natin dahil itong dalawang valve 3 at saka valve 6, controlled po siya ng dalawang 3-way switch. Kaya kailangan pagsamahin itong dalawang return. Yan. Ito na po yung return sa dalawang valve. Yung valve 3 at saka valve 6, may supply na po siya. Ngayon, dito naman line 1. Ito po yung ating line 1. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire papunta dito sa ating purgang switch para magkaroon po siya ng supply na line 1. Diretso na po yan dito. Yan, ito na po. At maglalagay ako ng isang wire papunta naman dito sa ating unang 3-way switch para magkaroon din siya ng supply na line 1. Itong tatlong ito, pagsasama-samahin din natin para sa supply ng dalawang switch ng ating line 1.
Wala nang dati, sabi ko, ako po, problema po, process lang po, manipis lang pong electrical tape ang nilalagay ko dito. Pero kung sa actual na, kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay mo na electrical tape. Yan. Tapos na tayo sa line 1. Tapos na tayo sa line 1. Ito na, may supply na po yung ating foregang switch at saka yung 3-way switch natin. Kasi dito sa pangalawang 3-way switch, return ang ilalagay natin doon sa 0. Dito sa unang 3-way switch, yung line 1 ang ilalagay natin sa 0. Ngayon, maglalagay ako ng traveler. Kailangan mayroon pong traveler pag may 3-way switch. Ito po yung traveler. Dalawang wire po ito. Para sa ating 3-way switch. Yan. Ito po yung ating traveler para sa ating dalawang 3-way switch. Ngayon, puputulin ko lang. Yan. Balatan po natin. Yan ay ibang mga wire, binalatan ko na po para mapadali lang tayo. Mga binalatan ko na po yan. Yan. Balatan na po. Yan. Ngayon po, lalagay na po natin yung unang 3-way switch. Ito po, may number po siya, 0. Ito pong 0 at saka dito, pangalawang butas, may continuity po yan. Yan po yung common natin. 0 at saka 1 and 3. Yung line 1, dito natin sa 0 ilalagay. Ito po yung ating supply, line 1, dito po sa 0. Ito po. Ngayon, yung ating traveler, ito, yung number 1, dito natin ilalagay sa number 1. At yung number 3, dito natin ilalagay sa number 3. Yan. Nilagay na po. I-fixture ko lang po. Pantay lang po. Yan. Lagay natin yung takip. Yan. Dito naman po tayo sa ating foregang switch. Ito po yung ating foregang switch. Ito po. Kailangan natin mag-jumper dito. 3 pong jumper ang ating ilalagay dito. Dito po sa may off ang paglagay ng jumper. Para masuplayan po yung 4 na switch natin. Ito po, may jumper po ako, ilalagay ko na po dito para magkaroon na po siya ng jumper. Yan. Dito po sa may off. Yan. Ito naman pong isa. Yan. At ito naman pong pangatlong jumper, lalagay ko na po. Pag matigas, gumamit kayo ng pliers para makapasok po siya. Dapat wala pong copper na nakalabas dito. Yan po. Yan na po yung ating jumper. Dito po sa may off. Yan.
Ngayon, na-jumperan na po natin yung ating supply, yung line 1, dito po natin ilalagay sa may jumper. Ilalagay ko na po. Yan. At yung return natin, yung unang valve dito rin po natin ilalagay sa unang switch, dito sa foreground switch. Ilalagay ko na po, ito po yung kanyang return. Nilalagyan ko po ng tagging para hindi tayo malito. Pag switch natin itong unang switch, dapat umilaw po ito. Pag switch po natin yung pangalawa, dapat umilaw po ito. Tulad naman po doon sa valve 4 at saka valve 5. Kasi itong valve 1, valve 2, valve 4 at saka valve 5 ay control po siya ng ating foreground switch. Kaya kailangan maglagay ng tagging para hindi po magkamali. Ito po may tagging po ako na 1. Dito natin ilalagay sa unang switch. Dito po sa may on ang paglagay ng return. At ito naman po yung ating pangalawa. Dito po sa pangalawang switch natin ilalagay. Yan. At ito naman po yung ating return. Doon po sa pang-apat, nilagyan ko po ng 3 na tagging para dito sa ating pangatlong switch. Yan. At ito naman po yung pang-apat natin para sa switch. Yung dito sa valve 5, dito natin ilalagay sa ating pang-apat na switch. Yan. May tagging din po ako na 4 para dito sa pang-apat na switch natin. Para pag pinailaw natin, iilaw yung ating mga valve kung saan siya naka-designate na switch. Ngayon, ipipix ko lang. Yan, pantay lang. Sana po na susundan nyo yung aking pag-wiring para magamit nyo sa inyong pag-DIY. Yan po. Tapos na tayo sa ating foreground switch. Lagay natin yung takip. At dito naman po tayo sa ating pangalawang 3-way switch. Tulad ng dati, 0 at saka 1 and 3. Yung return, ito po yung return. Kung kanina, nilagay natin dito yung supply, yung line 1, sa 0. Dito sa pangalawang 3-way switch, ang ilalagay naman natin yung return dito sa 0. Ito po yung return. Ilalagay ko na po dito sa 0. At yung traveler natin, dito po sa number 1 natin ilalagay. Yan. At ito naman po yung number 3. Dito sa number 3 po natin ilalagay. Yan. Siguraduhin lang mahigpit na siya. Ilagay na po. I-fix ko lang po. Natapos ko po dito yung bawat switch na winawiringan ko para masundan nyo step by step po. Yan, pantay lang po. Yan. Lagyan natin yung takip. Yan. Tapos na tayo mag-wiring. Kailangan natin mag-short circuit test para malaman natin kung okay ba yung ating wiring connection. Napaka-importante po bago natin i-terminate dito sa breaker na i-circuit test muna para malaman natin kung okay ba yung ating wiring connection. Ngayon po, dito po sa analog tester po, isip lang natin sa times 1 hindi kaya times 10. Ito po, may indicator pa po yung ating multi-tester. Pag nilagay ko po dito sa line 1 at saka line 2, pag pumalo po siya,
ibig sabihin may mali sa ating koneksyon. Pag hindi po siya pumalo, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Ngayon, ilalagay ko na po. Yan. Hindi po pumalo. Short ko lang. Yan, functional naman yung ating multi-tester. Ilagay ko po sa line to. Yan, hindi po siya pumalo. Ibig sabihin, goods po yung ating ginawa. Ngayon po, dahil okay naman po yung ating wiring connection, iti-terminate ko na po dito sa ating breaker. At tandaan, palagi po ito naka-off na breaker natin. Pag nag-terminate po kayo at magsuot ng glove. Ngayon po, lalagay ko na po. Yan. Ito naman po yung line 1. Lalagay ko na po. Ang ginagamit dito na wire ay number 14 AWG or 2.0 mm squared para sa ating ilaw at dito sa breaker na 16 ampere MCB breaker. Yan, ipitan lang po. Yan. Okay na. Ngayon, susukatin natin kung may supply bang pumapasok dito sa ating breaker. Huwag kalimutan na isit sa 250 AC volts kasi kanina nasa ohms tayo. Kailangan natin isit sa 250 AC volts para hindi po masira yung ating multi-tester. Ngayon, nakasilik na sa 250 AC volts. Susukatin ko na po kung mayroon bang pumapasok dito na voltage. Yan. 225 volts. At dito naman po, i-on ko po. Dito sa load side. Lagay ko na po. Yan. Parehas lang. Mayroon po ako dito digital tester. Isilik lang sa volts. At isit sa AC. At lagyan natin ng ilaw. Ngayon, susukatin natin dito sa line side kung ilan bang masusukat dito sa ating digital tester. Sukatin ko na po. Yan. Ang nasusukat niya 210.8 volts. Dito sa load side, parehas lang, 210.9 volts. Ibig sabihin, may supply na po tayo. Ngayon, lalagay naman natin yung ating mga valve. Yan. Ngayon, nakauna yung ating breaker. Susubukan na po natin kung gagana ba yung ating ginawa. Pag inom ko po ito, na unang 3-way switch, dapat umilaw po itong valve 3 at saka valve 6. Kasi yan po yung nakalagay natin dito sa diagram, yung valve 3 at saka valve 6, control po siya ng ating dalawang 3-way switch. At yung 1 and 2 at saka 4, 5, control siya ng ating 4-gun switch. Yan po. Ngayon, yung ko na po, dapat umilaw po yung valve 3 at saka valve 6. Yan. Umilaw po yung ating valve 3 at saka valve 6. I-off ko po. Yun. I-off ko po dito sa pangalawang 3-way switch. Yan. Nag-off po. I-on ko po ulit. I-off. I-on. I-off ko po dito sa unang 3-way switch natin. Yan. Nag-off po. At dito naman po sa ating 4-gun switch, pag inon ko po yung unang switch, dapat umilaw po ito. Parehas naman sa pangalawa, dapat umilaw po ito. Yung pangatlo, dapat umilaw po itong valve 4. Yung pang-apat na switch, umilaw po yung valve 5. I-on ko na po.
Yan. Umilaw po yung valve 1. At ito naman pong pangalawa. Yan. At dito naman po sa pang-apat. Yan. At doon sa pang-limang valve. Yan. Umilaw po. Yan. I-off ko po dito yung 3 wishits natin. Nag-off siya. I-off ko po dito sa ating unang 3 switch. Yan. Nag-off po siya. I-on ko. I-off ko po dito. Yan. Yung ating organ switch. I-off ko. I-off. 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 I-on. I-on. On. On. I-on. At i-off ko po dito sa ating breaker. Kung mag-off po ba siya. Yan. Nag-off po siya. I-on ko po. Yan. I-off ko po yung 3-way switch natin. Yan. Nag-off po yung dalawang valve. I-on ko po. Yan. I-off ko po dito. Yan. Dito sa foreground switch. I-on. I-off. I-off. I-on. I-off. I-off. I-on. I-off. I-off. I-on. I-off. I-on natin. Yan. Okay po yung ating wiring connection para sa ating organ switch at dalawang 3-way switch at 6 na valve. Ngayon, i-off ko na po dito. Yan. Tapos na po tayo. Sana po tinapos nyo ang demonstration na ito para nakuhaan nyo ng kaunting kalaman tungkol sa pag-wiring ng ating organ switch at saka dalawang 3-way switch at 6 na valve. Sana po baka naman mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at mag-like, mag-comment at pindutin yung notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Marami na po akong in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo. Sa playlist na po siya. At doon po sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal.